Pilipino. Magnanakaw sila! Ang Senado! Tapos magnanakaw! Tapos magnanakaw! Kailangan natin ng pagbabago. Kailangan ang Pilipinas na magiging pagbabago. Naniniwala ba kayo? Kailangan ng Pilipinas na magiging pagbabago. Kasi sila mo, naniniwala kayo. Mga bayan, no? Lalong dumami ngayon ang sumusuporta panawagan ng mag-resign na ang presidente, mga bayan. Ito, oh. Yan. Dumami na, mga bayan. Kita nyo naman yan, no? Oh. Oh, ito yung ano ngayon, no? Yan na. Tuloy-tuloy lang itong mga pangyayari dito, mga bayan. At dito naman mayroong nagsasalita na isang kabataan, no? Isang Jinsi, mga bayan. Ito ang sistema. Hindi tayo pwedeng mag-away-away din pagkakaibang tayo ng pinaniniwalaan na kulay, pula, green, or dilaw. Hindi ito nagmamatter. Ang nagmamatter ay naniniwala tayo sa katapangan ng Pilipino at ang sa ating kinabukasan. Ito ang nagmamatter. Kung makikita nyo doon ngayon, may flag ng Pilipinas. Ito ay ang simbolismo na tayo ay ang inheritors ng ating bansa. Kaya mga kasing-edad ko, pumunta kayo dito ngayon at pumunta kayo sa September 13 dito at tumulong kayo para sa pagbabago ng ating bansa. Maraming salamat po sa inyong lahat. Okay, ang sumunod naman, representative ng Muslim, si Mr. Mark. Lalong dumami. Bukas, abangan din natin yung kaganapan ngayon dito. Diyan si Kuya, oh. Magandang hapon sa ating lahat, mga Pilipino! Ayan, Kuya. Unang-una sa lahat, mga kapatid kong Pilipino, tayo ay nagtipon-tipon dito, hindi kagaya ng mga ibang grupo na sinasaktan, tinatapunan ng basura ang mga kapulisan natin, mga kapatid. Tayo ay naparito upang hindi mag-asik ng lagim sa mga kapulisan dahil naniniwala tayo na sila ay nandyan upang tayo ay protektahan. Hindi tayo kagaya ng ibang grupo na tinatapunan sila ng mga dumit putik. Hindi po natin gagawin yun, mga Pilipino, sapagkat ang kalaban natin ay hindi ang mga pulis, kung hindi ang mga politikong kurakot na kumakain sa kaban ng bayan. Mga kapatid kong Pilipino, Mr. President Martin Romualdez, Mr. Zaldico, hindi naniniwala ang taong bayan sa sinasabi ni Claire Castro na gumagawa ng malawakang investigasyon ang administrasyong ito. Mr. President, paano maniniwala ang taong bayan at ang Pilipino na may patutunguhan at may mapupuntaan ng investigasyon nito kung ang nag-iimbestiga ay sangkot sa pagnanakaw? Nakakapagtaka, mga Pilipino, sa pangunguna ni Senate President G. Escudero at ang Blue Ribbon kay Durante Marcoleta na paamin nila si Diskaya na kasabwat sa pagnanakaw si Martin Romualdez at si Zaldico. Pagkatapos pinatawag si Congressman Toby at sinabi ni Congressman Toby na kasama si Zaldico at si Martin Romualdez sa pagnanakaw ng buwis ng bayan. Ngunit ang nakakapagtaka, matapos sabihin ng pamilya Diskaya at ni Congressman Toby na sangkot
si Martin Romualdez at si Zaldico sa pagnanakaw ay nang gabing yun pinalitan nila ang Senate President. Bakit kaya pinalitan? Baka mabisto! Kaya natin mag-move, hold your fire. Magsasalita kami. Marami po ang gusto marinig doon. I-move natin ang mikropono papunta doon upang makapagsalita si Brother Park. At na mapakinggan po ang kanyang boses. Unti-unti nandun ang mga flag, Park. Halika. Mr. Technical, i-move na namin ito. Peter, join us. Park, halika, Park. Lipat ka doon, Brad. Brother, sunod ka. Halika, brother. Lipat ka doon, Brad. Mga kababayan, lalapit po tayo at dadali natin ang maabot dito. Dito. Asan na yun? Mga kababayan, si Kaerik po ito. Park, where are you, Park? Go here. Lipat. Mag-move na po tayo dito. Sorry, ma'am, sorry. Hindi na Para makaabot. isang... Mark, kanina. Mga kababayan, pwede ba namin mapakinggan mo na dito? Mga kababayan, Peter, tingnan muna natin dito. Wait mo lang, wait, para sabay-sabay tayo. Okay, wait lang. Nilipat yung speaker, babayan, dito sa napakaraming tao, babayan. No? Sundan natin. Orong pa! Orong pa mga kababayan! Mga kapatid kong Pilipino! Sige. Okay na. Inaabot. Kapatid. Dito ang kapatid. Wala na. Diyan na. Okay na, final ko. Okay na. O, hindi ko. Ang kaninang sinasabi ko, mga kapatid. Wala na tayong mic. Wala na tayong sounds. Okay na. Inuulit mo ang ating sinasabi kanina, mga kapatid, na hindi tayo naparito. Kagaya ng ibang mga grupo na tinatapunan ng putik, basura ang mga kapulisan. Sapagkat tayo ay naparito upang hindi labanan ang mga kapulisan kung hindi labanan ang korupsyon sa ating bansa. Hindi po pwede na matapos ang taong ito na hindi mapapanagot ang mga politikong kumain sa bayan ng tao. Hindi pwede
binibigay. Ngunit ang tanong ng taong bayan, Mr. President, saan mo nilagay ang 5,500 na transit convoy dito sa bansa? Hindi kami maniniwala sa mga politiko at hindi kami maging sunod-sunuran sa mga congressman na walang ginawa kung hindi kainin ang pera ng taong bayan. Bongbong Marcos, mahiya ka naman. Martin Romualdez, mahiya ka naman. Pati ikaw, Saldico, mahiya kayo. Pati sa mga anak ng kontraktor at politikong kumakain sa pera ng taong bayan. Pinuin mo kung gaano ka walang hiya ang mga anak ng politikong trapot, pati anak ng mga kontraktor. Hindi sila nahihiya mag-flex ng mga kayamanan nila. Pero ang mga kayamanan yan ay galing sa ating mga Pilipino. Tignan nyo si Jela Alonte, pati si Karin ko, kumakain sa ibang bansa, nagkakahalaga ng 759,000. Samantala ang mga Pilipino, may mga bata na tutulog na walang makain, may mga Pilipino lumulusong sa baha, habang ang mga politiko ay mga kapatid ko, Pilipino, lahat ng sangguniang kabataan, mga youth leader at taong mamamayan sa Pilipino, huwag na tayong magbinibinyan, huwag tayong magbulag-bulagan sapagkat napakatagal na niluloko lang tayo ng gobyerno ng Pilipinas. Tama na ang nakawan! Tama na ang korupsyon! Mr. President, hindi niyo na po mabubudol ang Pilipino sapagkat ang mga Pilipino ay hindi po kakaya mo. Marcos, magnanakaw! Ako si Marcos! Marcos magnanakaw! Marcos magnanakaw! Marcos magnanakaw! Magnanakaw si Marcos! Mga Pilipino, gumising na tayo sa katotohanan. Huwag na tayong magbinibigyan sa matatamis na salita ng politiko at mga congressman na nagpapahirap sa ating bansa. Sila ang dahilan kung bakit ang mga Pilipino hanggang ngayon ay naghihirap dahil sa mga politiko merong sariling interes. Pag sila ang naupo at nanalo, wala silang inisip kung hindi paabayin ang termino nila at nakawin ang pera ng taong bayan. Tama? Kaya mga kababayan, hindi tayo susuko hanggat hindi makukulong si Martin Romualdez, pati si Saldico at iba pang mga congressman na sangkot sa nagawan sa gobyerno. Lalong-lalo na si Bongbong Marcos na siya ang ulo ng lahat ng buhaya na ito sa gobyerno. Siya ang nagpapaintulog sa mga nagawan dito sa gobyerno. Kung gaano kawalang hiya ang gobyerno ito sa ating mga Pilipino. Pinabawi nila tayo. Tayo ay ginagawa nilang basura sa bansa na parang wala lamang sa kanila. Pag sila tumatakbo sa eleksyon, lahat sila nangangako sa ating mga Pilipino. Pero pag sila ang naupo at nanalo, wala na silang pakialam sa ating mga Pilipino. Dahil dyan, thank you very much. Mabuhay ang Pilipino.